Not unless, pastor, kung moingon din sila nga, kay ba man niya, anak, pero amo lang yung gilaan. Kana, dahil na niya. Then, i-warn lang. I-warn. So, kanito yung mga blacklist pastor, kanito baligya, ano yun? Kana, blacklist na na. Kasi kung muna na naitabo, wala na blacklist, ipapawa na din siya. Wala yung ata baga pinagulita yun. Baligya. Ipapawa na din siya. So, kasi man ko nakita ko sila sa pool. Kaya pag pastor, tanto kay yung tuwag patris mo niya. Siya man nagkuhan ka nagkuhan. Tapos wala na problema sa akin, ako pa na sa team. Sa akuan. So, karon napangitalan na ito pwede ng tao ko lang. So, may natabot ng burungan. Dili kita gana mo rin ng bayan sa pagkakarita mo daw. Dili burungan, kanawin. O, sapat. O, nakidal lang ang ito. Kita ka na po. Ituan si Ariola. So, dali na sa manita po. I-distribute dito nga ito pa sa Urahin na mo na kapaw. Vincent Duro. Waray. At iya gitles. Naka-live na. Yan, hindi siya taga-galing sa Kalbayo. Di mo nang mga pa, ang mga pastor dito. Excuse me, pastor, this is distinction. Sa una, last. See, look what happened. Wala. Walang tugtog? Wala eh. Tanga ako.
Good morning and welcome sa ating pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng ating pong Panginoong Yesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 36 verses 21 to 23. Ito po ang sabi ng mga talata. So the king sent Jehudi to fetch the roll, and he took it out of the Elishama the scribe's chamber, and Jehudi read it in the ears of the king and in the ears of the princes which stood beside the king. Now the king sat in the winter house in the 9th month, and there was a fire on the hearth burning before him. And it came to pass that when Jehudi had read 3 or 4 leaves, he cut it with the penknife and cast into the fire that was on the hearth, until all the roll was consumed in the fire that was on the hearth. Well, the title of our topic for this morning is, They Disregard the Word of God. So mga kapatid, ito po ang ating magandang pag-aralan. Sabi po ng Bible, they disregard the Word of God. Isa po sa dapat huwag mangyari sa buhay po ng isang mananampalataya, yan mabaliwala. Ano ho? Yung sinasabi po ng kahalagahan ng salita po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako sa buhay ng mananampalataya, sa bawat Kristiyano po sa atin, ang dapat natin tinitingnan na mahalaga, na pwede nating ituring treasure ng buhay natin, yan yung salita po ng Panginoon. Kasi kung titignan po natin at pakikinggan natin yung katotohanan ng tinuturo po ng salita ng Panginoon, kung gaano kahalaga at kaimportante ang kanyang salita, sabi ho ng Bible, it is more than treasure. More than silver, more than gold. So sa madaling salita, ang salita po ng Panginoon ay higit pa sa kung anong kayamanan meron po sa mundong ito. Kaya nga yan ho ang dapat po nating maintindihan mga kapatid. Pero sa puntong ito ho ang nakakalungkot. Na pangyayari, sipin po ninyo, nung binasa po yung scroll, yung salita po ng Panginoon, anong ginawa nila? Pinunit, pinutol-putol, at ang masaklap, sinunog pa. So, ganun po nila ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, ayoko pong gawin parang spiritualizing ito hong ganitong pangyayari sapagkat ito po aktual na senaryo na ginawa nila sa salita po ng Panginoon. Wala po nakikita spiritualizing dito. Ito po ay literal. Na ginawa nila sa salita ng Panginoon. Pero ano po ang lesson nito? Ano po ang dapat nating maintindihan at matutunan dito po sa bagay na nangyaring ito? Mga kapatid, alam nyo ho, unang bagay na pwede hong mawala sa atin ay yung pagkain ng ating kaluluwa. Kapag binaliwala natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, kahit pasabihin natin, hindi natin tinapon yung Bible, kahit hindi pa natin sinunog, hindi ho natin pinamigay, kumbaga, hinayaan lang natin nandyan, alin man doon, basta't yan po nabaliwala at hindi ho natin ginamit, at pinakinabangan. Mga kapatid, ang unang nagiging problema natin ay yung pagkain ng ating kaluluwa. So kapag humina ang ating kaluluwa, alam naman ho natin, physically, kapag ang tao walang pagkain, kapag ang tao hindi sapat ang kanyang sustansyang nakukuha para sa kanyang katawan, ang tendency manghihina.
Ano po, kumbaga, yung kanyang katawan bibigay hanggang sa tuluyan na po siya mamatay at mawalan na ho ng gana sa kanya pong mga ginagawa. Kaya nga, yun ho yung bagay na nakita ko So ito ho ang ginawa nila. Mga kapatid, tingnan po ninyo, pinunit, ginupit, pinutol, at sinupit. Yan ho ang mga tao. Even yung king, yan ho yung kanyang naging reaksyon. Yun ho yung kanyang naging tugon sa naging pagbasa ng salita po ng Panginoon. Hindi ba dapat sa mga Kristiyano at sa mga totoong mananampalataya, ang salita ng Diyos pagkain? Pagkain ng ating kaluluwa. Kaya dapat ganun natin pinapahalagahan ang salita po ng Panginoon. Kaya nga ito ho yung mga bagay na nakita ko, mga kapatid, na magandang bigyan natin ng pansin at pag-aralan natin for this morning. Ito ho yung unang bagay. Number 1, the acceptance of the king. Tignan po ninyo, paano tinanggap ng hari yung binasang salita ng Diyos. Kasi kung tayo po, ang tingin natin sa salita ng Panginoon, di ba binigyan ho, kumbaga, linaw yan na salita ng Panginoon. Ang word of us, yan po tubig, yan ay tinapay. Kumbaga, lahat ng iyon ay pagkain at pangangailangan ng ating pong kaluluwa na inalintulad sa kailangan ng katawan ng tao. Na hindi po pwedeng wala tayong tubig, hindi po pwedeng wala tayong kinakain, hindi pwedeng walang sustansya yung ating pong katawan, or else manghihina tayo o wala tayong magagawa para tayo magiging imbalido. Kasi nga, wala tayong kayang gawin. Wala tayong lakas. Kaya nga mga kapatid, tingnan po ninyo, paano tinanggap nung hari yung salita ng Panginoon? Binaliwala niya rin. Sipin po ninyo kung siya'y matalino at kung siya'y nag-iisip, mga kapatid, dapat isipin niya, salita ito ng Diyos, ito'y sagradong salita, hindi dapat binabaliwala, dapat bigyan natin ng pansin. Kaya nga, yun ho yung nakita ko, mga kapatid, kung paano binaliwala nila ang salita ng Panginoon. And then second thing, not only the acceptance of the king, also the attitude of the king. Look at his reaction. Sabi ho ng Bible, tignan po ninyo, now the king sat in the winter house in verse number 22. Okay po? Sundan po ninyo, verse number 22. Sabi po dyan, now the king sat in the winter house in the 9th month, and there was a fire on the hearth burning before him. Nakaupo siya, witness siya, nandun siya, kung ano yung ginawa sa salita ng Diyos, ano yung kanyang naging reaksyon. So parang sa kanya, baliwala lang. Mga kapatid, Word of God po ang pinag-uusapan dito. Salita po ng Panginoon ang issue rito. Kahit ano pa ang sabihin natin, na kung sila ay dumating sa punto na para bang ito'y naging matalim sa kanilang puso, o kaya ito po'y nagtuwid ng kanilang pagkakamali, huwag nating makalimutan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi po yan basta aklat lang. Hindi ho yan basta libro lang. Hindi ho yan basta, alam nyo parang bagay lang na pwedeng baliwalain ng tao. Tayo nga nung wala tayo sa Panginoon nung hindi pa ho tayo baptist, hindi pa tayo Kristiyano, meron tayong mga gamit sa bahay natin na kung tutuusin itinuturing nating sagrado kapag yan nasa altar ng ating puon. Meron diyang krus na malaki, meron diyang nobena, meron diyang libreta na binabasa ng dasal, nandyan yung kandila, nandyan yung bulaklak. Lahat ng yon para sa atin holy, para sa atin sacred, hindi dapat pinapato. Imagine po ninyo, ang lahat ng yon paniniwala natin sa nakagisna nating relihiyon. Pero ginagalang natin. How about the Word of God? Na siyang talagang merong effect sa buhay natin, na talagang nakikita natin na ito ay susi para tayo po ay itama at ituwid sa ating mga buhay. Pero anong naging reaction ng king? Binaliwala niya rin. Imagine po ninyo binaliwala niya rin. Kaya nga, yun ho yung bagay na nakita ko ngayong umaga dito sa ating pinag-aaralan. And last but not the least, here we can see the action of the king. Can you imagine, nung sinunog, wala siyang ginawa. Kung babasahin nyo nga yung istorya, mga kapatid, kung titignan po ninyo, alam nyo bang yung hari ang sumunog? Kung babasahin natin yung kabuuan, medyo mahaba lang itong chapter na ito, mga kapatid, pero ang totoo, ang sabi ng Bible, hindi ba't yung hari ang nagbigay desisyon o pasya at gumawa na sunugin yung kautusan o salita ng Panginoon? Kaya nga for me, naniniwala ako mga kapatid, na sana maisip natin, pagdating sa usapin ng salita ng Diyos, lahat ng pwede nating gawin, para itaas ang salita ng Panginoon, para pahalagahan yung Word of God, gawin natin. Kasi mas higit pa to sa ribulto, mas higit pa to sa mga kagamitan na inilalagay natin sa altar, sapagkat ito po ay sagradong kautusan at salita ng Panginoon. Kaya nga
nga kung titignan natin mga kapatid, dito ko po nakita na parang ang salita ng Diyos sa kanila eh hindi ho kailangan. Hindi ho porket hari siya, hindi porket maayos yung kalagayan nila, hindi na nila kailangan ng Panginoon. Mga kapatid, paalala po ito sa ating lahat. Alam niyo kung paano? Kahit ho nasa maayos tayong kalagayan, kahit maganda yung ating pakiramdam, kahit okay yung ating sitwasyon, maging ng ating pamilya at ng ating ginagalawan, hindi ho natin pwedeng baliwalain ang salita ng Panginoon. Diba? Ano sabi ng Bible? Man shall not live by bread alone. Hindi ho po pwedeng tayo po mabubuhay sa mga bagay lang na meron sa mundo. Kailangan din ho natin ng salita ng Panginoon. Kung Kristiyano tayo, hindi ho tayo pwedeng mabuhay ng walang Word of God. Hindi ho tayo pwedeng mabuhay ng baliwala ang Diyos kung totoo tayong Kristiyano. Pero kung unbeliever pa rin tayo hanggang ngayon at hindi pa rin tayo mananampalataya, hindi ho imposible na may mga taong nabubuhay na walang Diyos. Hindi ho imposible na may nabubuhay na baliwala ang salita ng Diyos. Bakit? Hindi nga ho sila Kristiyano. Ang tawag sa kanila, unbeliever. Hindi po sila believer. Hindi sila mananampalataya. Tayo po, mananampalataya ng Panginoon. Kaya kailangan ho natin ng salita ng Diyos. May mga tao naman sa paligid natin, hindi naman nagbabasa ng Bible yan eh. May kapitbahay tayo, hindi naman nagbabasa ng Bible. Pero anong punto ko po rito? Kung Kristiyano tayo, may kaluluwa tayo na kailangan natin binubusog at binibigyang pansin para sa pagkaing pangkaluluwa. Kaya nga naniniwala ko mga kapatid, ito po ang gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong umaga, hindi po natin pwedeng baliwalain ang salita ng Panginoon. Kailangan ho natin ng Word of God, kailangan po natin ang pangungusap ng Panginoon, kailangan po natin ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Alam niyo, nakakalungkot itong nangyaring ito. So talagang, alam niyo ho, kumbaga, patong-patong na yung kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, yung kanilang pagiging alipin ng ibang bayan. So hanggang sa dumating sa punto na pati ho salita ng Panginoon, iwala na nila sa mga kapatid para po maglulundo. Sabi ho ng Proverbs chapter 6 verse number 23, "For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of light." So ulitin ko po, Proverbs chapter 6 verse number 23, maganda po ang sinasabi dito patungkol sa salita ng Panginoon. Pakinggan po ninyo. "For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instructions are the way of light." So imagine ninyo, ang salita daw ng Diyos ay lampara, ilaw sa ating buhay, at nagtuturo para sa ikagaganda ng ating pamumuhay. So, tapos babaliwalain natin yung Word of God. Mga kapatid, aminin natin ang katotohanan. Hindi ho tayo pwedeng maging malagong Kristiyano, hindi ho tayo pwedeng maging matatag na Kristiyano, at hindi ho tayo pwedeng magpatuloy na tinatawag na Kristiyano nang walang salita ng Panginoon. Kailangan ho natin ng Word of God. Kaya sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natuto at nabusog ng salita po ng Panginoon. Kaya nga, naniniwala ko mga kapatid, ang gustong ituro sa atin ng Panginoon yung tayo po ay matuto sa mensahe na itinuro ng Panginoon ngayon pong umaga. Kaya nga mga kapatid, ito po ang ating trivia. Pero bago ho yan, mga kapatid, gusto ko lang po liwanagin kung bakit ho tayo naantala. Ako po ay nasa online meeting po ng OCC. Kung makikita niyo po, meron po akong laptop sa harapan. So, andito po yan. Naka-online meeting po ako na supposed to be dapat nandun po ako sa Samar ngayon para sa amin pong emergency meeting dahil po sa naging situation ng mga bata po roon at ng mga leaders. So, kaya lang ako po yung nakiusap na kung po pwede, wag muna akong pumunta. So, ngayon po, ongoing pa rin kami. Ito po yung laptop. So, nasa meeting po ako simultaneously. Nagmi-meeting po dito at ito ho yung earphone. Tinanggal ko muna, ongoing, and then nag-bread talk lang po muna ako dahil ayoko ho talaga. Kahapon, ako po ay nasa opening ng aming pong conference, ng basketball conference, ng aming po mga kapastoran dyan po sa lugar po ng Antipolo. Kinailangan ko pong pumunta ng maaga. Kaya ako, mga kapatid, hindi ho ako nakag-bread talk. Gawin ko unang po ay kahit pa paano, na late man ng sobra, at least nakapag-aral pa rin po tayo ng salita ng Diyos. Kasi naniniwala ko, kailangan ho natin ng Word of God. Well, ito po ang ating trivia for this morning. Mga kapatid, ano ang ginawa nila doon sa scroll? Matapos nilang marinig
na matapos basahin at narinig nila yung salita ng Panginoon, ano ang ginawa ng mga tao at nung hari. Yan po, excuse me, yan po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. At ito naman po ang ating pong trivia nung nakaraan. Anong lahi ang ginamit ng Panginoon para sa kanyang visual aid para ituro sa bayan ng Juda at ng Jerusalem ang usapin or topic ng obedience? Ang tamang sagot ay Rechabites. Ayan, so Rechabites. Ito po ang mga sumagot ng tama para po sa ating trivia. At mga kapatid, ito po yung 1 to 3. Ito po yung 1 to 3 na kumbaga tumpak at tama yung kanilang naging kasagutan. Una na po, si Sister Gypsy. Ayan, good morning Sister Gypsy. Ikaw yung number 1 sa ating naging trivia nung nakaraang, kung ako nagkakamali, Lunes. Okay? Nung Monday, yan yung ating trivia. So, ang number 2, ito po, mga kapatid, matutuwa kayo. Ang pangalawa ho natin is si Ninang Flor. Good morning ng Floor. Kayo po ang number 2 sa ating naging trivia last Monday. And then ang number 3, ito po, di na nakapagtataka. Parang hindi ko talaga nawawala ito sa ating pong top 3. Yan dalawa na yan, Sister Gypsy and Sister si Ninang Kiten. Ayan, so si Ninang Kiten ang number 3. Congratulations mga kapatid, palakpakan ho natin sila. Ano po? Congratulations kay Sister Gypsy, kay Ninang Floor at kay Ninang Kiten. Sila po ang top 3 natin last Monday. At ito na po, mga karagdagang sumagot pa ng tama. Number 4, si Ate LB Bautista. Umaangat yung level ni Ate LB. Number 5, si Sir Glidel. Si Glidel din, ganun din. Number 6, si Sister Weng. Number 7, si Ate Sara Abad. Nakakatuwa, pumasok si Ate Sara sa top 10. And then number 8, Picture Albin. And then ang number 9 natin, si Ate Milet Delara. And ang number 10 ay si Brother Ariel Ilalim. Diyan po yan sa lugar po, sa bansang Vietnam. Sila po ang ating top 10. Palakpakan ho natin muna sila. Congratulations sa inyo. At ito po ang mga karagdagang sabagot ng tama. Number 11, Picture Rudel. Number 12, si Sir Hannah. Number 13, si Brother Gab. Number 14, Ninang Alice. And number 15 ay si Mami, si Sister Len. Ayan. So sila po ang mga sumagot ng tama. Maraming salamat sa inyo. Gusto lang nating batiin ng belated happy birthday. Wala tayong naging breadto kahapon kaya hindi ho natin nabate. Si Brother Arnel de Asis. Belated happy birthday kay Brother Arnel. And good morning na rin sa iyo, na may patuloy kang ingatan at palakasin ng Panginoon. And also kay Jessie Fernandez. Ito yung asawa ni Sister Tintin. Kung ako nagkakamali. Good morning Sister Tintin. And belated happy birthday din kay Jessie. Pakipalting mo yung aming pagbati sa kanya. At ngayon po, gusto nating batiin ng happy wedding anniversary si Brother Iris and Sister Melovy Halmasco. Ayan. So kaya good morning. Good morning sa inyo dyan. At sa mga kapatiran po natin, yung mga bagong nakasama natin this morning, gusto lang natin batiin ng good morning si Ate Merly Vergara. Diyan po yan sa Pasay. Si Sir Kim Abordo, nakakatuwa, kasama natin. And Brother Joe Trinidad from Dubai. Nako Kuya Joe, mukhang naka-join ka ngayon. Good morning. And maging kay Pastor Chris, kasama rin natin yung mga kasama niya dyan. Si John Curl at si Erica mula po sa GLBC Calbayog. Yan, good morning sa mga kabugtuan natin dito sa Samar. Good morning sa inyo. And maging kay Sister Anisa Dakutanan. Ayan, nandyan din yan sa Samar. Maupay na aga sa inyong tanan. And maging kay Sister Joy Pereira from Oman. Good morning sa inyo dyan, sa mga kapatid natin from Oman. Ako, blessing niyang Pereira family sa atin. And thank you rin kay Ate Janet Ikagan na nasa Pangasinan. Malamang kasama nito si Gracel. Baka nandyan din sa Pangasinan. Hello Gracel, hello Ate Janet. God bless sa inyo. And thank you rin kay Ate Milet from East Bagong Barrio. Again, mga kapatid, pasensya na po sa sobrang pagkaantala ng ating pong bread talk. Ongoing po ako sa amin pong meeting dito po sa OCC, Samar. Kaya sana talagang patuloy yung ipanalangin na talagang pagpalain pa ng Panginoon yung mga iba pa nating gawain sa iba't ibang lugar. Mamaya huwag niyo makalimutan, meron tayong prayer meeting, 7:00 po yan ng gabi. Sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin para po sa ating pangangailangan at sa pangangailangan ng iba nating mga kapatiran. Again, salamat po sa lahat na nandiyan ngayong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you.
Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed.